Maganda nga ba ang pag-gym, pag-exercise, tsaka pag-workout sa health natin? Of course, obviously sagot naman dyan, yes eh. Because it gives us dopamine to our body. So ano nga ba yung mga binibigay sa atin ni dopamine? Feeling of pleasure, feeling of satisfaction, and feeling of motivation. The more you put in, the more you put out. Mas lalo mo siyang ginagawa, mas addictive siya. Kaya nga pagdating sa pag-gym, hindi ka talo dyan eh. Kasi isa yan sa mga pinaka-best investment na gagawin mo sa buhay mo. So, wag mo na ipagpabukas, wag mo na ipagpa-next year. Ngayon na, start it now. Magastos nga ba ang pag-workout? Ganito lang yan eh. Magastos pa yung kumain sa fast food. So kung ang sagot mo, yes, ganun din sa fitness. Ang pinagkaiba lang, mas greater yung factor na mas maganda yung result sa pag-workout. Sa pag-choose ng mga healthy foods. Kaysa dyan sa mga bisyo, sa mga pagkain na hindi maganda sa gut health natin. So magastos nga ba? Wala ka na makukuha ngayon or kung gusto man mong kunin na libre. Lahat ng bagay ngayon, gagastusan at gagastusan mo. Nasa sa atin na lang kung gusto natin ng magandang resulta or alanganin na resulta. Choose wisely. Wala nga bang pera sa bodybuilding? Personally kasi, mali-differentiate ko yan sa mga competitive bodybuilding, lifestyle ka lang, and natural bodybuilding. Well, regardless kung saan kakategory nandun, pare-pares lang naman yun eh. Magastos nga ba? Sa lifestyle kasi na to, lahat palabas eh. So, don't expect na ang babalik din sa'yo is pera. Ang i-look forward mo yung gaganda yung katawan mo, yung opportunity, yung mga connection, yung mga ma-influence mong ibang tao. Biruin nyo madalas ang gino-grocery ko, ito minimum na lang to 4-5. Weekly yun imagine nyo na lang yung monthly. Ang mga laman nun, chicken breast, itlog, saging, oatmeal, ganyan. Di pa kasama doon yung mga supplementation. Magastos nga ba? Magastos, pero pipili ka lang kung ano yung magandang paggagastosan mo. May pera ba sa bodybuilding? Katulad ng sinabi ko, huwag kang mag-expect na pera nilabas mo, pera din babalik. Ang babalik sa'yo dyan yung form of opportunity. Ano-ano nga ba yung mga bagay na yon? Example, pagiging brand ambassador, sponsorship sa mga product, or ikaw mismo magiging brand owner. Big example lang natin, huwag natin ilayo. Ako, because of bodybuilding and fitness, nakagawa ko ng sarili kong brand, which is sa gym. I am ambassador and sponsored athlete for several products. So yun yung tinutukoy ko na opportunity. Hindi man pera yung balik sa'yo, yung exposure naman lumalaki. Pati na influence mo, yung connection mo, lumalaki din. So for me, maganda rin siyang investment din talaga. Ito naman, mga common misconceptions sa fitness. Pwede ka raw ma-injury sa tuhod, sa lower back mo, kapag nagka-squats, tsaka deadlifts. Kapag sobrang bigat naman daw, pwede ka mabalian sa shoulder, or kaya sa mga spinal cord mo, something like that. Sobrang gastos daw, wala daw buhay dyan. Kung hindi mo rin lang daw itutuloy, sayang lang din daw. Sa totoo lang lahat din naman yung tama may point din. Pero ano ba yung mga kailangan mong gawin para ma-prevent lahat yon? Siyempre, bago ka mag-gym, aalamin mo muna kung bakit mo gagawin to. Then from there, yung fundamentals, yung essential before ka mag-gym. Aaralin mo din yung body mo, yung mga kailangan mo kainin, yung gastos na kailangan mong ilabas. And syempre, hindi naman ganun kadali-dali agad na maiintindihan mo yung mga bagay sa fitness. Kaya in overall personal aspect, maganda talaga kung kukuha ka ng certified personal trainer. Paano mo nga ba mako-conquer yung fear tsaka doubt mo if first time mo mag-gym?
So, unang-una, for me, if zero knowledge tayo, mas mainam na magpa-coach ka sa certified personal trainer. Aside from that, yung mga may experience na. Kasi sila din makakaalam ng mga goals na target mo. Hindi ka naman pwede basta-basta dyan manghula. Mag-compute ng macros mo, ng calories mo. Yes, pwede kang mag-google, pero I doubt na magigets natin agad-agad to. Sa lawak ng fitness at parang computer yan eh. Everyday may bagong update. So imaginein mo, yung inaaral mo 2 years ago, outdated na ngayon. So siguro kapag experienced lifter na tayo or nag-gym, pwede tayo mag-self-study. Then from there, i-apply natin sa gym natin, sa routine, sa program na meron tayo. Hindi madali, pero kapag nahihirapan ka, nasa utak lang yun. Coach RB, ikaw ba, diploma o diskarte? Siyempre parehas. Kung yung magulang mo pinapag-aral ka naman, di mag-aral ka. Tsaka imposible wala kang diskarte. Individually, lahat tayo may talent tsaka skills. Kaya kung privilege ka na pinag-aaral ka, mag-aaral ka. Then, pa nakagraduate ka, tsaka may apply yung mga diskarte na meron ka. Ewan ko lang pero personal opinion ko lang to na diskarte daw, diskarte. Well, depende sa sitwasyon. Paano pag wala kang diplomas, di ka pa marunong diskarte? Olats ka talaga niyan. Ako, hindi ko masabi na sobrang talino ko parang Einstein or sobrang diskarte ko parang Pacquiao. Pero I'm in the middle of that. May diploma naman ako, tapos sinasama ako ng diskarte. Kung hindi tayo nabihiyaan na magkaroon ng diploma, daanin mo sa malaking diskarte. At kung hindi ka rin naman madiskarte, daanin mo sa pagiging matalino at mautak mo kaya ka nga nagka-diploma. Coach, madalas umabot ako ng 3 hours sa gym, okay lang ba yon? Okay lang, nagagawa mo na eh. Pero personal advice ko, 30 minutes, 45 minutes to 1 hour, yun lang dapat. Eh kung nag-enjoy ka naman sa ginagawa mo, kaya ganun katagal ka nag-workout, eh di okay lang. Basta proper rest pa rin and sleep ang kailangan. Hindi yung mas matagal ka nag-workout or 6 to 7 times ka nag-workout a week, mas maganda. Remember, ang pag-workout form din yan ng stress. Dapat balance lang yung workout tsaka rest. Importante lang naman sa pag-workout na stimulus mo yung muscle eh. So otherwise, kaya nga tayo may sinasabing overtraining. Kaya naman, learn how to rest well. Coach, creatine ba or whey protein? Parehas ko sila ginagamit eh. Tsaka parehas ako nag-sponsor ng mga product na yan. Huwag natin gawing komplikado yung kailangan natin sa hindi. Basta kapag essential yan, needed talaga natin yan. Follow-up tips ko lang din, ang creatine, pag-take nyan, anytime of the day, tapos 5 grams. Ang whey protein naman, 1 scoop or 2 scoops, depende sa pangangailangan mo. Kung hindi ko pa na-hit yung protein intake mo, magdagdaga pa isang scoop from 1. Creatine naman, pwede ba ihalo sa tubig or sa juice or sa kape? Any type of beverages, pwede yan. Ako nga ginagawa ko, dina-dry scoop ko lang eh, yung diretso sa bibig. Sabayin man tubig. Pero yung whey protein, titimplan nyo yun kasi awit yun. Try nyo ihalo sa mga shake, masarap yung whey protein.